Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating simbang gabi. Samahan niyo po uli ako sa ating pagsasalaysay ng ating Ebanghelyo. Simulan na po natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso't diwa sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ganito ang pagkakapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo nga po ay nasa ikatlong araw na ng ating simbang gabi, na ang pamagat po ng ating sambuhay sa gabing ito ay Jose, huwag kang matakot. Natatandaan ko po nung ako ay bata pa. Alas 5 pa lamang ay nagsisimula ng tumunog ang kampana sa aming simbahan. Hudyat din ito ng isang malakas na sipol ng aming lolo upang maghanda, maglinis ng aming mga katawan at magbibihis. At pagkatapos ay tutungo na ang lahat sa harap ng aming altar. Nakaluhod at sa pagsapit ng alas 6 ng gabi ay sabay-sabay na magdarasal. Naaalala ko pa nga noon na ang ginagamit ng aming lingwahe ay Latin o kaya Kastila na kanilang nakasanayan. Natatandaan ko pa noon ang Sign of the Cross ay Latin o Kastila na por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos libranos, Señor Dios nuestro.
Tapos, susundan ng en el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. Amen. At ang Aba Ginoong Maria naman ay Diyos te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesus. Ayan, natatandaan ko pa ho ang iba. Ang iba ho, nakalimutan ko na. Kasi ang ginagamit ho natin sa kasalukuyan ay mga lingwaheng Tagalog o English. Ang mga gawaing ito ay nakatatak na sa aking isipan bilang huwaran at nagkakaisang pamilya. Tila nga yata napakasimple at payak ang buhay noon. Ano nga ba ang mga tanda ng panahon sa kasalukuyan? Paano napakikinggan at nasusundan ng mga pamilya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan nito? Sa modernong mundong kinabibilangan natin, ibang-iba na ang mga tanda ng panahon na kung minsan ang kalakaran o kaugalian ay inilalayo na sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga mas in ngayon ang mga computer, ang mga cellphone, ang mga larong ML kisa magrosaryo. O kaya magmoling kaysa magsimba. Sa ating ebanghelyo ngayong gabi, dalawang katangian ni Jose ang maaari nating kapulutan ng aral. Ang una, si Jose ay marunong makinig. Bagamat buo na ang kanyang balak na hiwalayan si Maria ng tahimik, dahil ito'y nagdadalang tao na, natuto pa ring buksan ni Jose ang kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanya sa panaginip. Kung sarili lamang niya ang kanyang iniisip, marahil naging iba ang daloy ng ating kaligtasan sa ating kasaysayan. Sa ating mga pamilya, may puwang pa ba sa tunay na pakikinig sa isa't isa? Kung noong panahon ay tinig ng ama ang pinakikinggan, ngayon ay parang iba na. Isang hamon sa mga magulang na pakinggan ang kanilang mga anak, at hamon din sa mga anak na pakinggan ang kanilang mga magulang. Ang buong pamilya ba ay may oras pa ring makinig sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? O baka naman may kanya-kanya ng plano ang bawat isa na ayaw nang ipabago, kahit na sa paanyaya ng Diyos. Tandaan po natin ang kasabihang, the family that has the capacity to listen will have the capacity to stay together. Kapag ang pamilyang may kakayanan o kapasidad na makinig sa Diyos, ay may kapasidad din na manatiling sama-sama sa kanyang paglingap. Ang ikaliwa, si Jose ay marunong kumilos. Hindi lamang nanatili si Jose sa pagbubukas ng sarili sa plano ng Diyos. Kumilos siya agad at pinakasalan si Maria upang maipanganak ang Emmanuel sa mundo.
Emmanuel na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Maaari rin sigurong sabihin na kung nagpatumpik-tumpik si Jose, ay hindi agad nagpasyang sundin ang ipinapahiwatig ng anghel. Baka hindi naging maayos ang naging buhay ni na Jesus at Maria. Sa kasalukuyang panahon, marami ang nagsisikap na makinig, subalit kakaunti ang may tapang na kumilos. Nililinaw rin sa ating ebanghelyo kung bakit sa dinarami-rami ng lalaki na dapat pagpilian ay pinili pa rin ng Diyos si Jose. Matuwid na tao si Jose. Handa siyang magsakripisyo para sa ikibubuti ng ibang tao. Punong-puno ng pananampalataya si Jose at handang sumunod sa plano ng Diyos na walang pagdududa at walang pag-aalinlangan. Hindi lamang siya naging instrumento upang mabuo ang pamilya nila Maria, ngunit siya rin ang nagsilbing daan upang mabigyang kaganapan ang pangakong binitawan sa lumang tipan na ganito ang sinasabi: nalalapit na ang araw na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungang maghahari, paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Huwag kang matakot. Ito rin ang paanyaya ng Panginoon sa ating lahat. Ito ang katagang sinasabi ng anghel kay Jose sa kanyang panaginip. Ito rin ang katagang binitawan ng anghel kay Maria noong sabihin nito ang kanyang misyon. Naway sa gitna ng mga problema at pagsubok sa buhay na ating kinakaharap at haharapin pa, matuto tayong manalig at kumapit sa katagang ito, dahil tunay ngang walang tayong dapat ikatakot kung kapiling natin ang Diyos, ang Emmanuel. Siya ang laging gagabay at magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang buong tapang nating harapin ang anumang hamon sa ating buhay. Hindi madaling basahin ang tanda ng panahon sa ating panahon ngayon. Hindi rin madaling maging pamilya sa kasalukuyan na panahon. Pero kung lahat ay magsisikap na humarap ng walang takot, makinig at kikilos, ay walang imposible sa Diyos. Amen. Mga kapatid, iyan po ang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito, sa ikatlong araw ng ating simbang gabi. Harinawa ay ating naunawaan ang lahat ng bagay upang tayo man ay walang takot at kumilos ng walang pag-aalinlangan para sa tunay na kaligtasan. Amen.
Kapatid, maraming salamat sa muli ninyong pagsama sa akin. Iyan po ang kabuuan ng ating pagbabahagi sa ikatlong araw ng Simbang Gabi. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Amen.